Roll trader here. So quick market update lang tayo no before ako matulog. So okay, pakita ko lang sa inyo yung signals na to no. So itong mga signals na to, Brad, nagfa-flash siya sa first 1 hour of the day. So opening ng daily. So daily close and then opening ng daily, magpa-flash siya after 1 hour. So hindi siya nagbabago. So pag nagsabi siya ng sell, di na yan magbabago. So dito, okay, nag-start mag-flash ng buy signal, ng sell signal ng Saturday. Kasi dito buy, 'di ba? Pero binasag niya na. So nag-send na siya ng signal ng for reversal. So instead na buy is selling na. Kasi nga dito buy hindi na nangyari yung buy. Kumbaga wala nang setup na buy. So ano mangyayari? Posibleng magre-reverse from buy to sell. So, Saturday, binigyan tayo ng sell signal at nagkaroon tayo ng inside. Ngayon yung Sunday is nagpakita na ng expansion move. Ngayon, hindi ko in-expect na ganyan kalaki yung magiging dump. Kasi ang expectation ko lang is take out this low. Hindi ko siya in-expect na magdadump ng ganyan. Kaya sabi ko, okay, take out lang yung low na yan and then I'll proceed going long. Kasi sa intra-week is buy. Ayun o. Intra-week is buy signal. Ibig sabihin, it should go up first before dumping. So, dapat kunin niya muna tong previous week high. Okay? Ngayon, hindi yung ganun yung ginawa niya. Yun yung sinasabi kong scenario 2. So, sa scenario 2, yun yung usually merong news. So, scenario 1 is the standard. So, based doon sa candlestick movement. Candlestick closing. Yun yung standard. Yun yung basic. Yun yung pinaka-core ng trading. Yung pangalawa is kapag may news. Kapag may news, babalahurain niya yung standard. So, yun lang yun. Pero, yung standard happens all the time. Yung isa is rare. So, dapat follow lang tayo lagi sa sistema natin, no, mga tol, no? Kaya wala akong entry. Kaya hindi ko siya na-entryhan. Then, meron tayong sell dito ng Monday. No? Ngayon, dahil nga Bitcoin USD, kailan ang galaw? Kayo sumagot, New York. Diba? So, kailan ang New York? Dito. Oh, from here, ano nangyari? Ito yung mga high, di ba? Okay. Ano nangyari from here? Nag-dump? Nag-dump. Galing yan sa sell signal ng daily open. Ilang oras yung nakalipas? Almost 20 hours. Binigyan ka ngayon. Ibig sabihin, hindi siya nag-a-adjust. So, binigay na sa iyo yung signal first hour of the day. Then, execution mo New York, yun na yung galaw. Right? Linis, di ba? And then dito, for the continuation play. Sell signal din, pero binigyan ka na ng pattern na breakout. Di ba yan yung sinasabi ko sa inyo noon pa? May pattern tayo break. Again, sa mga bago dito etong mga kulay na yan, hindi yan normal candlestick. Nakita nyo, magkakamuka. Kasi nakabase yan, so paano siya nag-close. Alright? So, hindi siya yung normal na candlestick. Ako yung nag-code niyan. So, para alam ko agad ano yung entry ko. Para mabilis. Para alam ko kung anong pattern. Diba? So, hindi na ako nag-iisip pag nakita ko. Kasi nga, nagtatrabaho ko ngayon eh. So, kailangan mabilisan. Okay? So, before shift ko, kailangan tingnan ko muna, okay, 11 o'clock na. Ito. Ngayon, sa mga susunod na araw, tatry ko siyang i-vlog ng normal na araw na ginagawa ko, hindi yung after. Tatry ko siyang gawin. For example, papasok ako sa iPad ko lang. Tatry ko i-record sa iPad, tapos may GoPro lang ako nakatutok sa akin habang nasa sasakyan ako, naghihintay ako ng shift ko, no? So, ganun yung gagawin natin. Gagawin natin raw, no? Hindi yung ganitong klase ng analysis na ito. Gagawin natin raw siya, no? So, para siyang daily vlog na paano yung proseso ng isang trader na nagtatrabaho. Yun yung normal. Ano yung hindi delulu, yung hindi puro panggaglaze sa sarili. Yung normal, yung totoong tao, yung totoong paano siya nagte-trade talaga. Okay, papakita ko sa inyo kung paano yun. Kung ano yung mga reactions kapag natatalo, ano yung reactions pag panalo, ano yung celebration pag nanalo. For example, nanalo ko ng $300, okay, o pupunta ka dito, bibili ka ng ganyan. Pag natatalo ka, bibili ka ng frozen yogurt, tapos relax ka. No? So, ang daming scenario, ang daming mga small details na hindi nyo nakikita.
tatry natin. Pero sa ngayon, hindi pa muna. Bibili pa akong GoPro muna. Pagka nagka-time ako, punta ako doon, bibili ko. No? Ethereum. Nag-flash na rin siya ng signal dito na sell. Yan. Dito nag-flash siya ng buy, pero hindi nagbigay ng pattern na buy. Tsaka nagkaroon na tayo ng break dun sa may standard sa intraweek. Kapag nagkaroon ka ng break ng standard sa intraweek, mag-isip ka kasi magre-reverse yan. So kung buy yan, baka mag-sell yan. Kasi nga, na-break yung bias mo sa intraweek. Okay, gets? Gets. Okay, sell dito. No? So dito, buy. Nakita nyo, from buy here, umangat. Right? So dito, sell. So, sell ka sa New York. So, sa New York, ito. So, from here, nag-dump, yes. Saang area? Day high. Right? Nag-dump. Tama? Pero, dahil nag-close siya dito, switch ngayon. Kasi from sell, magiging buy na. Ganun siya kasimple, Brad. Diba? Okay. So, ito baka malito kayo. Bakit sell? Bakit umangat? Pero dito nag-dump. Anong pair ba yan? USD pair. Kailan ba gumagalaw USD? Sa New York, mga tol. No? Yun yung reason. Okay? Ngayon kasi itong signal na to, nagbibigay siya ng signal first hour of the day. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, walang repainting to. So, hindi to bumabase sa kung anong ginawa sa replay. Okay? Majority kasi, Brad, nung nakakita yung buy and sell signal, naka-repaint. So, ibig sabihin, sumusunod kung ano yung nangyari sa replay. Kailangan yung tanggalin yun. Kasi, hindi yan gagana. Kailangan mo ng non-repainting signals. Ibig sabihin, dapat, pag ito yung binigay niya, hindi siya magbabago or mag-a-adjust. Usually, mangyayari lang yun kung merong math na involved dun sa formula mo o sa may script mo. Hindi yung i-chat GPT mo na pagka nag-flip sa may moving average, ganito, magbabay ka. Kasi repainting agad yan. Kasi gagawing delulu yan ni ChatGPT. Ngayon, akala mo profitable ka. Tapos, pagka tinry mo na siyang i-trade, wala siyang ma-trade kasi nga mali-mali yung signal. Kasi nga repainting. So, umaayon lang siya kung ano yung ginawa ng replay. Okay, umangat. Magbabay signal talaga siya. Diba? Pero kung nag-dump yun, magsi-sell signal naman siya. So, anong point? Diba? Okay. No, so nasa previous week low na tayo, tapos low. So dito posible magkaroon tayo ng retracement. Para sa akin na kasi masyado nang extended to So magre-retrace to. Or pwede rin naman mag-chop lang. Kaso para sa akin wala nang wala na yan. No man's land na yan. So hintayin mo na lang magkaroon ka ulit ng proper signal bukas. Kasi extended na yan Kumbaga yung ATR mo, nakuha mo na for the daily. So, wala na. So, wala na bro. Sell, ayun Ngayon, meron ka ngayon pattern. Breakout pattern. Meron ka ngayon pwedeng lagyan ng stop loss dito sa taas. Diba? Ngayon, kung wala kang signal, mahirap. Mahirap, Brad. So, dito, ang pwede mo lang entry dito is long. Kasi nga, nasa dulo ka na Pero, bibigyan ka ba ng long pattern? Okay, sasabihin yan mamaya next 1 hour. Ano ba to? 1, 2, 3, 4, 1, ano oras na ba to? 12, 1, 2, 3. Alas 3. Alauna, 1:30. So, isa't kalahating oras. Malalaman mo kung bibigyan ka ng buy pattern dyan. Suwi, sell, same scenario, pero nasa dulo ka na. So, ngayon, kung sell yung signal, ang hirap na i-sell pa rin yan. Kasi nasa dulo target mo na intraday basis mo So, wala ka nang pupuntahan ng iba, kundi either mag-retrace or mag-expand. Kaso pa nag-expand yan, andito ka. Huli ka dyan. Hindi yan pang trade. Okay? So, tulad dito meron kang pattern na breakout. Okay, dahil ayan na blue, 'di ba? 'Yun yung signal natin ng breakout. Meron ka ngayon area to enter. Pero dito wala kasi nga nakuha mo na yung target 'Di ba? TRX dito talo ka dito kasi nga supposedly buy to buy pattern to
Problema, wait, dito talo ka dito. Kasi nga, nakatag dito, sa daily niya, nagbigay siya ng bull oh. Nagbigay siya ng bull Ay, wait. Hindi, wait. Hindi, meron tong problema. Tama. Okay. Gets. Kasi galing siya sa bullish day. Okay, so ito yung additional conditions ko dito sa intraday na kapag galing ka sa bullish day tapos bigla na ganito, usually is continuation. Kaso nahitak to ni Bitcoin kaya yan nagkaganyan. No, so wala tayong magagawa dito. Kasi nung in-add ko yan yung additional conditions ko na yan mga tol, wala tayong magagawa din. Kasi additional condition yun So, mas mataas yung chance na mangyari yon kaysa sa hindi mangyari. Kaya kailangan ko siyang i-add. Ngayon, ito yung chance na hindi siya nangyari. So, okay. XRP, sell, New York. Okay, gets. Now, ganun siya ka high winning na setup. Sell, nakita mo to, sell, New York. Kita mo? Ganun lang siya kadali, Brad, no? So, ngayon, kwentuhan ko kayo ng konti dito sa Forex, no? Crypto yung sinabi ko sa inyo Okay? Kwento ko ng konti dito sa Forex kasi hindi ako nag-switch, nag-expand. So, dati crypto lang yung focus ko. After crypto, nag-expand ako, sabi ko gusto kong mag-trade ng ibang asset kasi yung crypto moody, meron times magalaw, meron times choppy, meron times hindi na sumusunod sa kahit na anong sistema. Paano ko nasabi na hindi sumusunod sa kahit na anong sistema? Yan naka-code na So, kapag kaya hindi sumusunod ngayong buwan, sa 3 buwan na straight sumusunod, tapos sa susunod na 4 months hindi na sumusunod, hindi pwede yun. Kailangan dapat consistent siya. Taon yung i-check mo na, okay, gumagalaw siya ng tama. So ngayon, pumunta ako sa indices or CFDs. Okay, kasi sabi, ito yung pinaka-overhype na asset ngayon na tinitrade kasi malakas gumalaw. And kasi, di ba yan yung mga pinopromote ng mga pro firm na tinitrade nila. For example, sila TJR, sila JadeCap, sila yung mga nakita ko na nanga-hype, no? Sila yung mga kilala sa internet Pero kasi ako para sa akin hindi naman totoo yung mga pinagagagawa nila especially TJR. Kasi nakita ko siya mag-trade. Hindi uubra yung ganong klase ng sistema na candle per candle tapos naka 1 minute, 5 minutes. Hindi ubra yun, Brad. Maniwala ka man hindi siya sustainable. Pangalawa, hindi siya sustainable. Pangalawa, mas nakita nyo, pinanood ko siya Kasi alam kong delulo yung ginagawa niya Pinanood ko siya straight. Losing streak siya the whole month. Tapos, bigla siya nag-trade ng isang trade, nabawi niya $400,000. Tapos, nasa airplane pa siya. So, ibig sabihin, for show lang lahat. Kwentong barbero lang. Kasi, hindi ubra yun. Hindi ubra yun talo ka straight, isang buwan kang talo, tapos biglang mababawi mo dahil sinabi mong bawi. Para kang gago naman. Ang mga naniniwala kasi sa kanya yung mga bata. Diba? Yung mga marami kasing bata talaga. Pero halimbawa kaedaran ko na nagtatrabaho, may alam sa buhay, hindi ka maniniwala doon, Brad. Yung mga bata kasi, Brad, wala pa silang accountability. Lahat pwede nilang sabihin. Kasi nga bata sila So, hindi pa sila developed. Kumbaga, lalo na yung mga ganong klase ng tao, hindi sila develop para silang merong problema mentally. Kasi, yung taong normal, merong accountability. So, hindi sila yung magpo-portray ng overly ganito. Kasi makukonsensya yan kung meron ka talagang utak tapos hihinto ka
Sila talaga hindi. The more na nagkakaroon sila ng validation, the more nilang nilalakasan yung kakupalan. Alam mo yun? At makikita mo kasi bata pa eh. Lalo na sa Australia lang nakikita ko basta bata at delulo eh. Sa Pilipinas, mga bata puro delulo, di ba? Kasi nga wala pa silang accountability. Kita mo pagdating niya ng 30, 28, 30, 28 wala pa eh. Pero halimbawa 30 pataas, medyo maglalaylo na yan. Kasi tatamaan na yan eh. Kasi yung pagiging delulo, pwede mo siyang gawin sa 20s mo eh. Kasi nga, nakakaasa ka pa sa magulang mo eh. Once na mawala na yung magulang, halimbawa kasi sa bandang 30, possible nag-retire na yung magulang mo eh. So, magwawala na siya agad ng trabaho yung magulang. Once na mawala ng trabaho yung magulang, ikaw na ngayon yung mag-provide sa family mo o tutulong ka na kung mahirap kayo. Makikita mo, mawawala. Kasi kailangan na niyang magtrabaho eh. Kailangan niya nang tanggalin yung pagiging delulo niya. O kaya, masisiraan ng bait, magiging baliw. Kasi nga, tinamaan ka ng realidad ng buhay eh. Tinamaan ka ng realidad ng buhay. And sa mga bata kasi, pwede nilang gawin yon kasi nga nakaasa sila sa magulang nila. Kahit na anong sabihin nila, alam nila mabubuhay sila. Eh, halimbawa tulad ko, 2 pamilya nakaasa sa akin. Sa tingin mo, pwede akong magsalita ng gano'n, tapos maging delulo ako. Tanga na hindi, Brad. Tanga na. Pero kung halimbawa bata ka, pwede mo talaga sabihin yun. Kasi nga, may nakaasa kang magulang eh. Andiyan yung sasaluhin ka ng magulang mo eh. Pero pag wala nang umaasa sa'yo, pag wala ka ng asahan, magiging humble ka na talaga. At magagaling bata, mga scam mo yun, no? Walang takot, walang takot, walang accountability eh. Nakata sa meme coins pa lang eh. Una sa lahat, di ba, bawal yun kasi illegal yun eh. Hindi ko sinabi illegal yung meme coins, yung idea. Illegal is yung insider trading. Ibig sabihin, una, kumuha ka ng part ng investment na yun para i-promote mo. Insider trading agad yun. Kasi bakit? I-dump mo yun eh. Exit liquidity gagawin mo sa mga tao eh. Kasi i-deceive mo yung tao, bibili ka, tapos ang gagawin mo, hahatakin mo lahat ng pera nila, di ba? Pangalawa, walang kumikita sa meme coins kung hindi devs lang. Devs lang o kaya yung mga promoter. Kasi exit liquidity lagi yung mga tao dyan. At hindi lang ngayon sa meme coins, pati na rin sa altcoins, especially yung crypto. Parang nawawala na ng nawawala na ng sense yung crypto. To be honest with you guys, kaya ako nag-expand. Kasi dumating na sa point na yung crypto, pawala na. So, more on Bitcoin, Ethereum, siguro ganyan na lang yan. Pero, crypto itself, like altcoins, medyo, magiging honest ako, galing ako crypto. Crypto talaga ang ano ko. At kumikita ako sa crypto, may mga minamarket ako na exchange. At maapektuhan ako dyan kapag nawala yung crypto. At ako mismo nagsasabi, Brad, dumating na tayo sa point na yung crypto, hard na. Hard na hindi siya madahirap i-trade. Hard na hindi na ganun kadali kumita. Dati kasi, uubra pa 10x 5x. Ngayon, medyo mahirap na. Yung Bitcoin, para mag 10x ngayong cycle, umabot ng 4 years, 3 years eh. Yung altcoins, hindi nga umabot ng 5x, 10x, diba? So, ganun talaga. Okay, so sa Forex, Brad, bakit ako napunta ng Forex? Kasi nga, nung inaral ko yung CFDs, ito yung pinakawalang kwentang asset sa lahat, Brad. Pinakawalang kwentang asset. Kasi, tinan mo yung sistema. Walang tumatama ni isa. Ito, tumama ka isang beses dito pala, sorry. Tumama ka dito, pero kung ito lalagyan ko ng pattern to entry, talo pa rin eh. Bakit? Umangat, green, break, kinuha yung low ng green. So, candlestick speaking, hindi siya uubra. Kasi kapag nag-code ka, hindi niya pwede abutin yung low na yun eh. Pero kinuha niya pa rin. So, ibig sabihin, hindi uubra yung sistema ng candlestick. Ito, buy. Well, pwede naman buy dito.
Kasi buy nga, pero dito sa low, tsaka New York, US to eh. So, sa US siya gagalaw. Pwede naman, tama naman siya. Diba? Pero, yun nga yung sinasabi ko na hindi mo siya pwede lagyan ng code. No? For example, dito, buy. Umangat nga siya, pero nag-dump din. Diba? Alam mo yung nakaka-frustrate siya, Brad eh. Kasi for example dito, buy. Tama yung signal, pero pag tiningnan mo siya dito, Brad, galing ka sa red. So, if bullish yan, dapat inuna niya muna to bago umangat. Hindi eh. Nag-create muna siya ng high. Ayun oh, naunay high eh. Tapos, tsaka siya ngayon nag-retrace papunta dito sa low. Paano mo lalagyan ng entry yan? Diba? Eh sabihin mo, madali lang yan. Dahil kung mag-entry ka sa low, kasi nga replay. Pagka yan, real time, di mo yan magagawa. Bakit alam mo bang pupunta dito? Hindi. For example dito, nakita mo, umangat na, di ba? Bakit siya bumalik pa ulit sa low? Tapos green pa siya nag-close. Tapos yung body niya nag-close above ng high ng previous. So supposedly, retracement lang yon. Pero hindi. Kinuha niya hanggang low. Paano kung bubuhay sa hype na asset na yan? So doon ko nalagyan na gets na kaya siya favorite ng mga prof firm. Kasi nga, hindi ka talaga kikita eh. Kasi nga, kupal eh. Diba? Eh yan yung gustong-gusto ng mga bata. Yung mga ganyang klaseng gumalaw. Yung isang entry pa lang panalo ka, sobrang laki. Pero pag natalo ka, sobrang laki din. Kaya favorite na favorite i-promote ng mga kupal na influencer na to na ganon. Ito daw yung maganda. Bro, relax. Hindi siya gumagalaw ng maayos. Kung gumagalaw yan ng maayos, sige nga, code mo nga. Tingnan nga natin kung magkakaroon ka ng tamang code. O, di ba? Hindi ka yan sasagot. Kasi nga, hindi talaga. Mahirap. So, pakita ko sa iyo sa Forex. For example, dito, yung mga trade ko kanina, NCD pairs. Sabi mga NCD pairs. For example, ito, NCD CAD. Okay. Nakita nyo kung gaano siya kalinis. Pag tinignan mo siya sa intra-week basis buy, so from opening ng weekly, binigyan ka pa rin ng daily na buy. From Friday, binigyan ka ng buy. Ganon siya kalinis, Brad. Ganon siya kalinis. Sobrang ganda, Brad, ng Forex. Yung alam nyo lang, di ba, ito yung pinaka-most na tinatrash talk ng karamihan ng traders na influencer. Kasi nga, hindi daw malakas gumalaw. Bro, Forex is para sa akin pinakamalinis gumalaw. Okay. Di ba sabi ni Trading Geek, yung Vietnamese, yung halata mong 90% scammer eh, tapos 10% demonyo eh. Si Trading Geek, kupa lang hype na yun eh. Alam mo yun, lakas niyang siraan yung Forex. Galing daw siya sa Forex, tapos siraan niya, tapos alam yun, tapos magpapakita siya ng gain 20,000 isang trade na hindi nga niya ma-explain ginagawa niya. No? Kapag ganun, wala talaga. NCDJPY, buy. Dito, sell, pero naka-intraweek buy ka. Sell ka nga, pero na-hit na yung target mo. So, pag na-hit mo yung target mo, pag selling, ano mangyayari? Flip. So, magiging buy ka ngayon. Ngayon, hindi ko pa siya nagagawa ng ganong klase ng sistema na override. Kasi kailangan ko yun gawin eh. Kaso hindi ko pa siya ma-add kasi mahirap eh. Mahirap kasi, dapat may uniformity kapag nagko-code ka. Isa intraday to. Ngayon, intraweek kasi yun. Ayun o, intraweek. So, pag pinaghalo ko yun, mahihilo yung sistema. Okay, ba't ngayon may intraweek na? Kanina intraday lang. Mawawala ng uniformity. Pero, tinatry ko siyang gawin. No? NCD USD, ayan o. Diba? Sobrang linis. Buy, ayan o. Sumusunod. Malinis. Bakit yung mga asset na yun? Walang kwenta. Diba? Ngayon, kayo na yung mag-isip. Bakit ganun? Kasi nga, maayos yung pairs. Hindi tulad ng US pairs talaga, na pangit talaga gumalaw. And years ako nahirapan, Brad. And ito yung pinaka-relax kong era, yung nasa Forex ako.
I mean, hindi ko giniglaze yung Forex at nagki-crypto pa rin ako. Nagki-crypto pa rin ako, ulitin ko, nagki-crypto pa rin ako. Maganda yung galaw ni Bitcoin. Pero kasi may mga time kasi 3 to 4 days bago siya gumalaw. Kaso hindi natin pwedeng hintayin yan, Brad. Tapos usually kasi kay Bitcoin, hihit na agad siya ng intra-week sa 3 candle sa weekly. 3 candle tapos buong week magcha-chop. Visit na visit ako pag ginagawa ni Bitcoin yun. At madalas niyang gawin yun. No, sabihin natin 3-4 hour candle, i-hit niya yung target sa intra-week, tapos after nun, magsisigsag na lang na hindi mo alam kung ano ba nangyari. Kaya pansin mo, ang galaw ni Bitcoin Sunday. Pansinin mo lang Okay, sa mga talagang nagte-trade, tingnan mo, ano yung galaw ni Bitcoin Sunday. Tapos Monday, opening. Tatargetin na agad yung target mo sa intra-week. 3 candle sa 4 hours. After nun, magcha-chop na siya buong linggo. Hindi mo alam bakit gano'n nangyari. Unless trending napaka-rare mag-trending ni Bitcoin. Euro, buy. Kailan ba ang euro? London. May London, pangatlo. Di ba? Ganun siya kalinis. Ito, sell. Bakit umangat? Bakit euro na ba? London na ba? Nag-London. Saan nagpunta? Right? Imagine mo kung gaano ka-high win rate na itong sistema na to sa Forex. Compare mo kita mo yung indices, parang sinakluban ng langit at lupa, tumama Kasi nga, wala. Doon mo kasi malalaman yon. Gumawa ka ng code. Di ba, sabi mo may sistema ka, gawan mo ng code. Ang dali niyan, may ChatGPT Pag nagawan mo ng code, i-test mo ngayon, tingnan mo kung tumatama. Kasi kung hindi yan mauulit, ibig sabihin, nagdidilulu ka lang. At nagigets ko yun. Nagigets ko yun. Kasi may mga tao talagang ganun. Lalo na sa trading industry. Marami talagang dilulu, Brad. So, yung lagi silang tama kahit hindi naman. So, kailangan mo siya i-code para meron kang resibo, di ba? Euro NCD. Ano sabi ito? Sell. So, dito ka sell. Meron ka ng closing above. Dito ka mag-sell. Kasi Euro NZD. So, ano ba NZD? Siya. Dito ka mag-sell. Ngayon, nasan ka ngayon? Nasa low ka. Kailan yung euro? Nakuha na yung target mo sa sell. Ano na mangyayari? Flip. Ano nangyayari? Buy. Ganun siya kasimple, Brad. Ulitin ko, Euro NZD. Anong NZD? Siya. May binigyan ka ng bearish pattern. So, combine bearish pattern plus bearish signal equals bearish entry. So, makaka-entry ka ngayon. Ngayon, pag close na ngayon ng Asia, anong session? London. So, London, dahil tapos na yung selling, kasi nga, nakuha ni target mo na previous stay low Diba? Buy naman. Ganun siya kalinis, Brad. Eto, mo. Sell. Euro. Kailan siya nag-dump? Euro. Ganun siya, Brad, kaganda. Sobrang accurate niya pagdating sa Forex. Kasi yung Forex, matino yung galaw. Pero bago ako bro sa Forex, mga sabi, hindi ako expert sa Forex bago ako dito. So, bahala ako anong gusto mong anuhin. GBP may long ako dito kanina. Grabe, nagulat ako pagkatapos ng shift ko sa work. Nagulat ako kasi nasa $50 pa lang kita ko noon. Tapos nagulat ako nung pag-out ko, nasa 300, 400, 380 ata. Sabi ko, tangina, may 380 na ako agad. Yun lang kabilis. Kasi parang inopen ko siya dito. Tapos sabi ko, okay, $50 na. So, pumasok na ako. Pag out ko, ang taga dito na yung price. Sabi ko, puta, ayos Yun yung kagandahan yung ayan. Dito sell, pero target na yung low Ito yung low, di ba? Pero sell. Ngayon, GBP, JPY. So, London, so buy ka na ngayon kasi nakuha na yung target mo na sell So, magsiswitch ka ngayon sa buy. So, buy na. Yun yung hindi ko pa naayos. No? Kasi, halimbawa na target na yung main signal. So, mag-flip siya sa kabilang pair. So, yun yung hindi ko pa naayos. No? So, kasi ano na yun parang scalping style na yun Intraday scalping na yun
At hindi naman ako ganun eh. Intra-week, intraday lang ako eh. So, GBP AUD, buy, GBP Euro yun. Di ba? O, London, ano nangyari? Nag-pump. Okay? CAD JPY. Okay? CAD JPY. So, kailan ng CAD New York? So, sell ka dito mamaya. Or, dahil red na to, pwede na rin dito. Kung saan siya mag-dump. Okay? Kung saan siya magkaroon ng ano. Especially, nandun ka na sa daily high. Alright? So, ano to? Canadian JPY. Okay. Dapat nga dito siya eh. Dapat dito pa lang nag-dump na yan eh. Dito pa lang oh. Kaso, hindi siya nagtuloy. So, saan siya magtutuloy? Mamaya dito. Diba? Euro JPY, same with Euro JPY. So, dito, feeling ko hindi siya ibibigay. And, eto yung isa pa sa hindi ko naayos. Kasi nga, di ba, intra-week buy, na-target na yung sell, di ba? Yung low. So, dapat nag-switch na siya sa buy. Hindi ko pa siya nagagawa ng ganun eh. Kasi pang intraday scalping na yun eh. So, yun yung hindi ko pa nagagawa. So, yun yung kailangan kong gawin. So, for example, ito, Euro JPY. Eh, sa JPY na target na. Sa Euro, magsiswitch na yung from sell to buy. Eh, anong ginawa from Euro? Umangat na, di ba? Okay. Dito, sell, kasi nga, buy signal na dito, tapos, yung susunod, sell pa rin, kasi ito basis mo eh. So, hindi ko pa siya naaayos kapag ganun. Kasi ang hirap niya lagyan eh. Ang hirap niya lagyan ng mga override conditions na ganun. So, sobrang hirap nun gawin, Brad. Kung alam mo lang, yung code, madali, kasi ChatGPT lang yun eh. Yung idea mahirap. Okay. Ito, sell. Nakita mo, sell. Pagka sell signal, dump. USD JPY, sell, dump. Okay. USD JPY, sell. Okay. Euro USD, buy. Buy to. Buy oh. Buy. EuroCAD, buy. Kita mo? Euro JPY, dito, talo ka dito. Hindi. Ito sinasabi ko kanina. Kasi nga, intra-week is buy. So, dapat, nung na-hit na yung target mo na previous week low, dapat nag-buy ka na. Kasi nga, buy ka, di ba? Na-hit na ngayon yung target mo sa weekly. So, ano mangyayari? So, from selling to buy. So, kailangan mag-override ng conditions ng signal na gano'n. Yun, yung hindi ko pa nagagawa. Ang hirap kasi talaga, Brad. Euro GBP buy. Okay, nakita mo? Imagine mo makuha mo to. Wala, paldo ka, buong linggo ka masaya. Isang trade lang, oh. Buong linggo ka masaya. Paano kung napasukan mo lahat ng trade na? Diba? Isang buwan kang nakangiti. Buy, Euro, from Euro. Diba? Euro NCD, sell. Sell, pati yung switch. GBP, buy. Ayan, ilan yung tama, ilan yung mali. Yung mali, dahil pa sa intra-week bias. Pero kung imagine mo kung naayos ko na yung coding nun, meron bang mali? Wala pang mali. Buy. Dito, buy. GBP. Kailan? GBP London, buy. Right? GBP, CAD, sell. Saan yung GBP? Sell, London. Di ba? Kahit saan mo dalhin, di ba? Yun yung sinasabi ko, Brad. Yun yung sistema ng gumagana kasi kahit saan mo daling asset, yun yung gagawin. Try mo yung sistema mo i-code. Ipasok mo ngayon sa TradingView. Tingnan natin kung merong tumama 5 beses sa isang buwan. Tingnan mo. Sobrang hirap niyan. And nagawa ko lang yan after 2 years. No? So, mamaw, no? Ngayon, ang main goal ko lang is lagyan ng mga override conditions yung iba. Kasi usually, it takes 2 days bago mag-effect yung signal sa intraday.
kapag merong transition. Yun yung kailangan ko i-override. At medyo mahirap siya eh. Pero sobrang rare ng ganong condition. Siguro once a month lang nangyayari yun eh. Pero maganda na rin na halos perfect na yung ginagawa natin. Okay, so sa mga susunod na weeks, no? Sa mga next couple of weeks, gagawin nating raw. So, kasi gamit ko iPad. Kasi pag nagkatrabaho ko, sinisilip ko lang. Papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-trade, paano tayo mag-analyze ng ganong kabilis lang. Gagawin natin yung vlog style, no? Hindi yung analysis style na ganito. Gagawin natin yung vlog style na daily life ng ganito yung ginagawa ng trader na hindi delulu, di ba? So, pakita ko sa inyo, Brad, no? So, exciting yun kasi kahit ako mismo na excited ako sa naiisip ko ng idea na yun. Kasi wala pang gumagawa nun eh. O, marami kasing gumagawa yung ganito. Tapos yung mga flex-flex ng lifestyle, ayoko yun. Ayoko ng ganun. Gusto ko pakita ko sa inyo gaano yung raw, yung nagtatrabaho, na employee ka, nagtatrabaho ka. Pangalawa, nagtitrade ka. Pinapakita mo kung anong oras ka sumisilip sa market, anong time mo sinisilip yung market, at paano mo siya i-analyze kapag ganun kabilis. Makikita nyo yan. Kasi walang nagpapakita niyan eh. Kasi nga lahat naman, puro lifestyle, kasi alam, yun yung paraan para makabenta eh. Hindi tayo ganun. Wala naman ako binibenta eh. So, yun yung makikita natin, no? Okay. Soon, Brad, no? Humaba na video. No? So, maraming salamat. Yun lang. God bless.